And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat at nagbabalik po muli tayo sa ating programang The Baptist Lunch, your favorite noontime show. And of course, shout out to all the north, south, east, and west corner areas, and also to our viewers nationwide and worldwide. Thank you for being with us. Keep tuning in with us, and I believe that this will be a great blessing. Dahil ngayong tanghali po na ito ay usaping mga lalaki. At dahil ngayon ay episode for the wives and for the husbands and the leaders of the family. Magandang tanghali sa Sir Rudy. Good afternoon, Sir Joe, at magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers natin, sa mga tatay, lalong-lalo na sa bawat tahanan. Amen. Okay? Yung mga nakatutok na tatay ay Yes. subaybayan ninyo ang programang ito. Yes. At tiyak na makakatulong ito para lalo pang mapagbuti ang ating pagsasama sa loob ng tahanan at mapangalagaan natin ang ating asawa at ang ating mga anak. Amen. Tutok lang, kapatid. Amen. Shout Good out. afternoon. Oh, syempre, Shout out sa mga ano na natin. Sige, go ahead. shout out sa aking magandang asawa kasi Yan. alam mo naman, naabangan niya yung pagbati ko sa kanya. Yun! Kasalukuyan siyang naglalaba ngayon. Arog, Yan. wag magpapagod masyado, magtira para sa akin. Amen. Yeah, shout out sa mga nanonood na nandito. Sir Edwin Manday, yan, nandito na sila. And nandito sila Sir Dennis, yan, sila Sir Ryan, ayan pala yung mga Sir Cesar Dejos, yan, Sir Andy Agdon, Sir Tito, dami yan, yan, shout out na sa kanila. Dumadami na sila, mga fathers. Oh, hinahanap ko pa yung iba eh. Meron akong mga nauna na yata na hindi ko pa nababati that are pangkasalukuyang nanonood na ngayon. Yan, yan. Kaya, again, si Sir Randy Cosare, nanonood na rin yan. Yan. Si Kasi Sir Rape. nag-send ng picture sa akin eh, si Sir Randy. Di mo alam, kahapon Si Sir ko pa ito. Rape. Yeah. Si Sir? Rape. Rafi Giray? Oo, andyan na. Wala, hindi ko pa nakita eh. Andyan na. Nandiyan ba? Yan. Sir Rafi Giray, si Sir Randy Cosare. Ayan, send your picture sa mga area natin Ayan. para patuloy kayo maging encouragement sa ating buong pamilya. Yan. And of course, andito pa rin tayo. Yan, shout out kay Brother Joran Samson Arevalo. Yan, amen. Magandang tanghali sa inyo lahat. And of course, ay wala pa iba eh. Si Brother Chito. Yan, Chito. Ako andyan na, oh. Yan, good afternoon. Andyan na. And good afternoon din kay Brother Dennis Shaw Kabariban. Yan. Amen. Yan, amen. Thank you for being with us. Sa mga tatay pa nandyan, magandang pag-uusapan natin yan, Sir Rudy. Yes, sir. Yes, Yan. sir. And of course, nandito pa rin tayo sa topic natin, cultivate and motivate. Yun ang pinaka-importante dyan sa lahat. By the way, para sa mga CSI family na watching as well, ay keep tuning in. Yan. And of course, ay kanina, kasi kausap ko kanina ang ating mahal na pastor. Yes, sir. Hindi natin sigurado Amen. maka-join siya ngayon, pero pinasaan ko siya ng link. Kasi sila ay bibili na ng marami siyang bibiling kagamitan para doon sa Ramos Tarlac Oh, natin. yeah. Talagang Yan. inaapura ng pastor natin. Yan, Nahanda niya yung alam mo ba mga- kung ano yung mga binibili? No, not yet. Di ko Tiles. alam. Tiles. Yan, Oh, yung bang- tiles. Para ito sa mga kwarto, sa building. Marami yan. Ito ang Sigurado pinaka-the yan. best. Ang pinaka-the best. Yung tangke ng tubig. Uumpisahan na rin pala. Yun ang Talagang pinakamaganda. Yung tuloy-tuloy, tangke ng tubig para talagang hindi tayo kukulangin doon sa tubig. Yes, talagang Kasi pinaghahandaan. Kasi di ba minsan kapag marami na yung Gumagamit, humihina na eh. Humihina yung pero yan. Supply. Kasama niya si Pastor Louie, magkikita sila doon. Oy, Crown Prince is watching Sir Ronald Biray. Yan, magandang tanghali sa iyo, Sir Ronald Biray. Yes. Good Yan, afternoon. nanonood na rin, ang mista ko, si Brother Samson Taganile. Wow. Yan, dalawa ng Samson dito. Si Jorald Samson Arevalo. At saka si Samson Taganile. Sino kaya talaga sa kanila yung Samson talaga yan? Wala tayong masasabi, pero sigurado akong pareha sila may katangian ni Samson na pinatumbal ng babae. joke lang. Malalaman natin kung sino talaga ang totoong may Laila dyan. Yeah, may Laila. Laila pala, hindi na Oo, ni Laila, man. no? And dito pa si Sir EJ Reyes. Yan, magandang tanghali sa iyo, Sir EJ Reyes. Yan. And, ito ba, isang mga father, si Brother John Ray Padilla. Ay, di pala father ito. Father na rin to, Alfonso Uwera. Yan. No. O ito talaga, si Brother Gabriel Pacba.
Yan. Nandyan? Brother Jason Uliano. Ba, tumatambak na yung mga yan, tatay yan, natin. yan. Dumadami na. Sige. At ano tayo, para masaya ang talakayan natin yung dito. mga tatay sa Makati Yes. Central, magparamdam kayo. Meron Ayan na yung tatay ko. Cesar Deos. Ayan yung tatay ko. Nasaan? Sir Raymond Dadis, magandang tanghali Wala sa'yo. nag-appear sa akin. Pambira. Nag-appeal na sa akin, sir. Ay, pambira. Yan ang tatay ko sa Masamayan, sa ilang may pananampalataya. pangitain. Ha? Samaya, good afternoon sa'yo. Andito ako ngayon at Ba't sa akin di lumalabas? tutukan mo ito, sir. Amen. Wow, amen. Nandiyan siya. Amen. Amen. Hindi talaga lumabas sa akin. Hindi lumabas sa'yo? Sa akin lang. Ako lang anak niyan eh. Malamang. Ang Sa'yo bira. lang nagpapangitain. Akin yan. Tatay ko yan sa pananampalataya eh. Yan. Etong Juan Joel Calvis Tandoy. Ay, si Sir Joel Tandoy yan. Yan ba yan? Biglang hindi nagpapakita sa akin. Yan. Hindi rin nagpakita sa'yo, sir? Wala. Ang nagpapakita dito, Jessa Arasa. Hindi naman to father. Ganun ba? Dito nga, sir, nagpakita si Samantha Pulido. Yeah. Nakita ko yan. Nakita mo. Itong Cesar Deos, shout out kay Kapitan Joji. Yeah, wala si Okay, Kapitan Joji. Ay, salamat. Kita tayo mamaya, ha? Yan. Si Kapitan Joji. May Bible study ko kailangan Kapitan Joji. Meron mamaya. Yan. Siguro marami pa yung dadagdag mamaya ng mga fathers. Ito si Brother Ronald Manguera, sir. Andito na. Yan. Nakita ko si Ronald Manguera. Magandang tanghali sa si Ronald Manguera. Yan. And of course, sa mga fathers pa na sumusubaybay dyan, marami pa yan. Daratingan dyan silang lahat. Yan. And wala pa dito. Wala na dadagdag. Wala na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Edward Castillo. Yan. Yan, Edward Castillo. Nauuna ka sa akin. Rabino yan, eh. Rabino. Yan. Edward Rabino. Yan. Amen. Magandang kasi pinasa ko rin yung link sa mga sa Ashers. Kaya pala Dapat pinasa mo sa security para hindi sila nakakalimot. Pasensya ka na, sir. Baka ako hindi makabalik. Pag ipinasa ko yan, baka di na ako makabalik dito, eh. Yan. Anyways, again, Sir Rudy, punta na tayo sa topic natin na cultivate and motivate. Amen. Isa sa mga pinag-usapan natin, Sir Rudy, or sa mga napag-usapan last Tuesday, para sa mga wives, yung physical cultivation. Yes, sir. Yes, sir. Ngayon naman, alam mo, Sir Rudy, malaking bagay at malaking tulong ang pwedeng gawin ng husbands pagdating sa physical cultivation. Yes naman, You see, sir. tignan mo, punta tayo, Book of Genesis. Genesis. Yes. Genesis. Alright? Genesis chapter 2, verse number 15. Alright? Simulan natin sa verse number 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became the living soul. Yes. Verse 15. And the Lord God took the man and put him in the garden of Eden. Para sa anong purpose? Yeah. To dress it and keep it. Wow. Yan. Amen. So makikita mo, Sir Rudy, maliwanag dito. Napakaganda ng talata na ito to remind each one of us fathers, no? To remind each Amen. one of us fathers na itong talata na to ay magpapatunay na kung saan ano ang trabaho talaga natin. Yes. Kasi na kung meron talagang kalakip sa ating buhay bilang isang lalaki at leader ng tahanan, tayo ay kalakip sa ating responsibilidad. Tayo ay nabigyan din ng responsibility na anumang nilikha ng Diyos, no? Anumang nilikha ng Diyos under our command, Yes. we are responsible to dress it and to keep Keep it. Maliwanag yung sinasabi ng That's Biblia. right, Kasi sir, makikita that's nyo right. dito sa Book of Genesis chapter 2 verse number 8. Makikita nyo dyan that God planted a garden eastward in Eden. Yes. And there He put the man whom He had formed. You see? Yes. So, ibig sabihin, binigyan niya kung saan niya ginawa, nilagyan niya ang tao, gumawa siya ng tao, at yung tao, nilagyan niya ng maayos sa kalalagyan, at doon sa pinaglagyan niya sa tao, yun ang binigyan niya ng instruction to dress it and to give it. And That's primarily, it's not just the man in general, Yeah. generally speaking, but it is really the man. Yes. It is Adam whom he instructed to dress it and to keep it. Kaya nga, Yeah. nais ko sabihin, para sa bawat isa sa atin, no? Para sa isa sa atin na mga fathers na nanonood ngayon at husbands na nanonood ngayon, leaders of the family, alam nyo, we have to be responsible as well for our family's well-being.
Yes, sir. You see, I hindi, believe. I'm not just talking about Sir Rudy yung magtatrabaho and then kukunin mo yung sweldo. Of course, yung sweldo, gagamitin mo sa pamilya mo. I'm talking about even their physical. Yes. You have the responsibility to cultivate even your family physically. Yes, that's right, sir. That's You see, right. napaka-importante yan kasi sabi ko nga, di ba, Sir Rudy, you represent them. Di ba? Yes. Ito mamaya, babanggitin natin, magbibigyan ko ng specific na talata po yan. Now, particularly, lalong-lalo na pagdating sa ating pong mga asawa. Oh, come on. You see, Yeah. kasi minsan, ang nangyayari sa Rudy, ang akala natin na itutulong natin, medyo ganun-ganun mo yung upuan mo sa akin para magkaharap tayo. Yan. Pero yung sinasabi ko sa Rudy, di ba, minsan ang nangyayari ngayon, makikita natin, mismo ang nagsusumikap na lang pagdating sa pag-ayos ng sarili nila, ay babae. Come on. You see, Kadamihan nakikita ko, ganyan nga. Karamihan Yeah. talaga. Bihira yung makikita ka na may say o hindi naman sa nangingialam in a negative sense, Sir Rudy, ha? Yes, sir. Kundi in a positive way na yung asawa ay nakikialam sa kaayusan ng kanyang asawang babae. Yan. You see, minsan, bahala. Kasi naman ako, sir, wala naman akong alam sa ganyan. Alam nyo, mga kapatid, we have to make it sure na pati sa bagay na yan, lalago po tayo. Yes, You see, amen. alam niyo po kung bakit? Kasi unang-una, sa family natin, we are ordered to dress them and to keep them. That's right. That's right, You brother. see, generally speaking po yan, ay lagay na natin sa asawa muna natin. Oo. Punta tayo sa Book of Ephesians. Come on. Maliwanag naman yung sinasabi. Ito naman mga talatang binabasa natin dito, mga kapatid. Hindi po ito bago sa atin. Oo. Okay? Maganda yung sinabi po dito. Okay. Hello, Sir Ramon Escalada. Yan. Watching Sir Ramon Escalada. Yan. Amen. And of course, makikita nyo dito mga kapatid. Ito. Sabi ng Biblia. Okay? Sa verse number Ephesians chapter 5. Punta tayo sa verse number 28. So ought men to love their wives as their what? Maliwanag yan. Sinabi dyan. Yes, as their yes. own bodies. Come on. Okay, maliwanag eh. That's 5:28 right. tayo. Amen. He that loveth his wife, loveth himself. Oh, yeah. Maliwanag ito. Yeah, maliwanag na maliwanag That's ito. right. Verse 29. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Maliwanag Yeah. yan. Amen. See? So makikita Napakaganda. natin dito mga kapatid, no? Makikita natin dito sa verse 28 and 29 how physical cultivation is very important, that as a husband, leader of the family, pangungunahan mo yan not only for yourself but even Amen. for your wife. That's right, brother. You see, maliwanag yung sinabi ng Biblia, ought men to love their wives as their what? Own bodies. That's physical. Yeah. Totoo yan. You Amen. see? So kung paano natin minamahal yung ating pong sariling mga katawan, you see, Yeah. ganun din dapat natin mahalin ang ating pong mga asawa. That's right, brother. So therefore, how we cultivate our physical is how we should cultivate our wives' physical as well. That's right. You see, kaya ko sinasabi sa Rudy, kaya ganyan na napapansin, because marami na rin mga fathers ngayon ay hindi na rin aware sa kanilang physical stature. Oo Di ba? nga. Napapansin ko rin yan. Napapansin. Kaya tinan mo, ito hindi naman natin sa kumbaga dinidegrade o binababa yung mga taong nasa labas. Pero tinan mo, unhealthy ang marami sa mga husbands ngayon. Yeah. Bakit? Lalong-lalo na yung hindi nakakakilala sa Panginoon. Bisyo dito, bisyo doon. Di ba? Tama yan. Alak dito, alak doon. Di ba? Kaya sigarilyo, alak. You see, kaya tinan mo, hindi na sila aware sa kanilang physical being. Kasi sino yung may mga isyong ganun sa asawa nila? Sino may mga problemang physical issue sa kanila? Sino yung mga walang pakialam sa sa physicality ng kanilang asawa? Saan natin makikita yan? Kung saan nandoon itong mga tao nito? Yan. Kung saan nandoon ang mga kalalakihan Amen. na ito? Yan. Di ba? Honestly speaking, no? Hindi ito Sir Rudy, again, para sa mga kapatiran namin na nanonood, no? I hope ay maliwanag po ito sa iyo. Shout out kay Brother Jai. Yan, nanonood na rin. Yan. Amen. Okay? Na ito yung sinasabi ko. Dito na Sir Joji. Ito yung sinasabi ko sa Rudy. Saan ka makakita? Tinan mo ha. Again, hindi ko sinasabi ito mga kapatid to degrade just for illustration purposes. Yes, sir. Makikita natin sa squatters area. Aha. Nandun yung mga tao, makikita ka doon, mga lasinggero, talagang lasinggero. Ganun talaga, bisyo talaga eh. Oo, Diba? Tanggap naman na nila yan eh. Ano yung kalakaran na yan eh. Yan. So, ibig sabihin, makikita mo, yung mga manginginom na kalalakihan doon, ng mga tatay, mga asawa. Yeah. You see, if you're going to look at their wives, nakakalungkot man sabihin at hindi man maganda banggitin, pero hindi na rin maayos ang physical na napabayaan na rin. Napabayaan ng kanilang mga asawang babae. Isang reason, not because hindi nag-aayos yung babae, but because saan ulit babalik yon? Yeah. Sa lalaki.
Yeah. Kaya ko sinasabi yan mga kapatid, because we have to be sensitive on this as well, and we have to grow on this as well as husbands. You see, Amen. as husbands, it's because of the reason they represent you. Ano man ang itsura, maging itsura, physically ha, Yeah, that's ng right, ating brother. pamilya, That's it right. will always reflect to you. That's right. Yes, hindi natin sila kasi pwedeng pabayaan Amen. sa Rudy na, Amen. ay, bahala ka na kung gusto mo suotin eh. Kung ano, ganyan kasi ang kalagayan ngayon eh. Ang mga, basta baka bumwesto na sa inuman, ano na ang sagot ng mga tatay? Oh, bahala na kayo dyan na. Ito pera, Ayos kanya-kanya na, na ayos na. tayo. Goods na yan. Basta binigyan ko na kayo ng pera, wag nyo na akong galawin dito sa, ano ko. Yeah, parang ganyan na ganyan yung, parang ako pinatatamaan dito Hindi naman, ganun, nangyari sa iyo. Nangyari kasi diba? sa'yo. Pero kaya ako sinasabi diyan kasi ganun talaga yung naging kalakaran ngayon eh. Kaya tinan mo, makikita mo yung asawa, hindi na nag-aayos. Bakit? Oh, yeah. Yung tiyan ng asawa niya, sangkatutak ng laki sa kadahilan ng kakainom. Okay. Mas squatters area, Palakihan na lang sila ng tiyan. Mas alam naman natin lahat yan mga kapatid na yung sinasabi ko ay totoo eh. Oo. Yeah? Yeah. Ayan, alam naman natin, even you are witnesses. Saan natin makikita yung mga wives na parang hindi na rin sila aware sa kanilang physical na katayuan? You see? Saan makikita yun? Kung saan makakita ka ng mga kalalakihan na asawa nila na kung saan wala ring pakialam sa sarili nila. That's right, brother. You see? Bakit? That's right. We have to guide them how to take care of their physical body. Sabi ko nga last Sunday, our body is the temple of the Holy Ghost. Amen. You see, it is very important that we have to guide them. We have to as well grow on cultivating ourselves so we can cultivate them. That's right. You see? Napaka-importante niyan. Sabi ko nga, ito kanina, binanggit mo si Rudy, na pagdaanan mo. You can witness the changes, di ba? Oh, And you can amen, witness, amen. ikaw mismo, na-experience mo kung paanong tulungan yung asawa mo ngayon at pakialaman na siya sa ganung Amen. bagay kesa Yes. noon na wala lang. Wala. Kaya Wala. talaga wala pakialamanan. Yeah, wala. Sarili ko nga, di ko pinakikialaman. Pakialamanan. Kumaga sa ano, parang dagdag problema pa eh. Tama na yung ano. Di ba? Ganun na ganun dati ang usapin eh. Yeah, yun ang nagiging problema ngayon. Di ba? Tapos ngayon, katulad na alala ko last Tuesday, yung comment ni Ma'am Jovi Blumentira. Sabi niya, kaya ngayon, pag may nag-ayos na babae, anong ibibintang nung lalaki? Ibibintang nung lalaki. Siguro may lalaki ka, no? Yan, pag yun hinalaan ang sinasabi pa. ko. Yun ang bigla. Bakit? Kasi, hindi sa problema ng babae yun. Ikaw ang may problema nun. Bakit? Madumi na isip. Iyon. Kaya dumumi ang isip mo kasi hindi mo rin nilinis yung sarili mo. Yeah. Pangit kasi yung iniisip niya eh. Yeah. Ang akala niya siguro yung pag-aayos sa sarili ay para kagustuhan ka ng iba. Ang hindi Yan. niya alam, ang pag-aayos sa sarili ay para magustuhan ka ng kasama mo. Yun! Maganda yan para sa kanya Yan ang pinaka-importante lang. Yan. Shout out kay Baba. Yan. Shout out Sir Obed. Yan. Ayan, no? And of course, kaya ko sinasabi yan. Kasi, alam nyo minsan, kaya para sa ating mga husbands, again, ito maliwanag ito, he that loveth his wife loveth himself. You see? For no man ever yet hated his own flesh. But what? Yeah. Nourish it and cherish it. Wow. Maliwanag. Amen. Napakaganda. You see? Napakaganda, sir. Kaya ako nga po sinasabi sa inyo ito eh. Kasi, mga kapatid, we represent, our wives represents us. And we represents our family. That's right. Amen, brother. You see, kaya sabi ko nga, pagka walang disiplina yung pamilya, saan ka agad ang tingin niya? Physically, ang pinag-uusapan muna natin Physical, dito. yes. Nasa physical cultivation tayo. This is something that we have to pay attention to. Because Yes. sabi ko nga sa inyo, tayo mga husbands, sa mga husbands, sa lahat ng mga nanonood ngayon, na husbands, tingnan natin, let's be honest mga kapatid, and let's grow on this. Ilan po sa ating ngayong tanghali na ito na nakakasubaybay sa Baptist Dance Program, ang pinakikialaman natin, ang physical being ng ating pong asawa. Yan. I mean, pag pinakikialaman, I'm talking about inaayos mo. Yes. Inaayos mo Pati, talagang. lahat yan pang-physical. Pati kasuotan. Kasuotan, lahat. Yan. Kasuotan. Mula ulo hanggang paa. Yes, yun ang sinasabi. Ilan sa atin, ang pinakikialaman pa natin yan sa asawa, not pinakikialaman, sabi ko sa inyo, not in a way na pinakikialaman mo in a negative way, no? No, but again, yung pakikialam na para sa ikaayos. Yun ang magandang katanungan. Nambi. You see, kaya para dyan sa mga nanonood ngayon, join us in the comment section, may pag-usap kayo sa. Ito, sabi si Ryan, no? Para asawa ko lang yan, Sir Jao. Pag nag-aayos, ako
may lagi siyang sinasabi. Ay, Aha. yan ang sinasabi ko sa iyo, si Ma'am Genesis. Yan ang sinasabi. Napagdududahan patuloy. May sinasabi si Ryan Parang asawa ko yan, Sir Jao. Pag nag-aayos, ako, may lagi siyang Buti pa sinasabi. Yan. Umayos. Huwag ganyan, Ma'am Genesis. Ang bihira. Yari ka sa akin, Ma'am Yan ang Genesis. sinasabi Oy, may ko nanonood ng amen. Yung taga-Hong Kong. Yan. Sir Noel Gumabay, magandang... taga-Hong Kong to Yeah. Nakita mo? Pag Ang tayo, bihira. hindi nakakapin nito, pagbalik ng Hong Kong, Ay, ewan nako, ko na lang. maniwala ka dyan. Yeah. Palagay ko, di na nga ito nakatubig ngayon eh. Bago na to. Yan. Di ba? Thank you sa at pinapakailaman mo ako, Conrad Tungol. Uy, Pero sabi bakit yan. niya pag si Christy, parang iba lagi ang dating, no? Oo nga, napapansin ko eh. Oo. Parang napilitan nga lang yata si Conrad na pakialaman siya. Hindi, pero Sir Rudy, anong masasabi mo dyan? Personally, yeah. on your personal experience, yan ang maganda ba i-share natin sa kanila, mga personal experience natin. Thank you, Sir Jao, dito. At alam nyo, mga kapatid, napakahalaga po ng tinatawag natin na physical Natawa ko cultivation. sinabi ni Ma'am Blessy, guwaping kasi, naabutan ni Ma'am Blessy, mga guwaping! Grupo ko na to eh. Physical cultivation, napakahalaga, mga kapatid. Alam nyo, ito, kasi Brother Jao, ikaw at ako ay di hamak malayo ang edad natin sa distansya. Ano? Yeah. At lalo na yung ating mga asawa, ay iba yung kinalakhan eh. Itong aking asawa, mula ito sa isang malayong lugar kung saan maging ang ibon ay hirap ng makarating. Kaya masasabi ko, sir, na talaga doon sa lugar na yon sa probinsya, ay yun yung, hindi uso doon yung, hindi niya nakita kasi sa kanyang magulang na mag-ayos, yung, alam niyo, kasi nasa bukid nga, so walang time para mag-ayos. Yeah. So, maaring na-adapt ng maganda kong asawa yung ganong uri ng lifestyle sa loob ng pamilya. So, pagdating niya rito, of course, nung kami na mag-asawa, andoon yung kailangan ko siyang tulungan. Yeah. Dahil yung kanyang kaisipan na pananaw, yung kanyang pananaw patungkol sa pag-aayos, ay hindi ganun kalago, hindi ganun kalawak. Kaya kailangan matulungan. At tayo bilang mga lalaki, sabi nga dito sa binasa ni Sir Jao, ay walang ibang mag-aalaga nito. Kung paano natin iningatan yung ating sarili at pinangangalagaan yung ating sarili, ganoon din naman yung ating asawa. Yeah. So, sa kanya, okay na yung wag nang magkulay kasi total, pumuti naman yan, natural. Sabi nga niya, okay na yan, wag nang kulayan yan. Total, puputihin naman yan. Pero bilang isang asawang lalaki, ako yung nagbibigay ng motivation sa kanya para mas gawin niya at magpakulay siya. Ayusin niya yung sarili niya. Yeah. Sa pamamagitan, siyempre, ng pagpapakita ko, ng pag-aalaga ko rin sa sarili ko. Yeah, totoo yan. At, kasi kailangan yan body kami, kung tawagin Yeah. Body kami. Wala akong ibang kabady kundi ang asawa ko. Yeah. Kaya nga kahit nasan ako, nandun siya Kasi nga body kami. So ayoko rin naman na mapipintasan siya dahilan sa kasuotan niya at sa itsura niya. Yeah. Tulad nun, sabi ko, Arog, ikaw naman ay 51 pala, 52, ganun. Sabi ko, kaya pa natin kulayan yan, ayos na yan. Yung maganda nga yung sinabi ni Ma'am Sheila That's just the number is just a chronological age. Totoo yan. But you can fix the biological. Totoo. Yun, Kaya nga, yun yung pinangahawakan ko na mula nung narinig ko yun Ay, nanonood na si Sir Conrad Tungol. Shout out. Amen. Kaya ang ginagawa ko para mas mapangalagaan siya at mas ma-encourage siya, ako na mismo ang nagkukulay, Sir Jao, sa kanya. Yan! Ay ang ginagawa ko. Yan ang sinasabi. Kasi medyo, may mga tao kasi na ubanin. Kung tawagin, may mga taong ubanin. So, ang ginagawa ko, ako na mismo ang nagkukulay sa kanya. Para nang sa ganun ay maramdaman niya na mismo ako ay gusto ko yung ganyang itsura. Yeah. Gusto ko yung ganong itsura. At pagdating naman sa face, sabi ko, napakagaling kasi mismo yung mga anak ko, sila rin yung kasama ko sa pag-i-encourage. In fact, ang mga anak ko ang bumibili ng ng mga bagay-bagay na pang anti-losyang, yung sa mukha. Abay, ang dami. Hirap na hirap nga ako pag nakikita ako, may 1, 2, 3, 4, 5 na mga pattern kung ano-anong ipapatak para lang mas maging maganda ba tingnan yung mukha.
So, lalong-lalo na bago matulog, talagang matinding preparation yan. Yeah. So, yun yung ginagawa ng aking asawa. Pero tulad ng sabi ko, kapatid, talagang kailangan mismo sa akin makita niya kung paano ko ayusin yung sarili ko. Dapat ganun din naman siya. Kasi, puproblemahin ko yan pagdating ng araw Yeah. Kung pababayaan ko siya, kung halimbawa pababayaan natin bilang tatay ang ating asawa, poproblemahin pa natin yan. At in fact, meron pang kaisipan na kung kailan, katulad ng sinasabi ni Brother Ray, Ryan, kay Brother Ryan, na kung kailan nag-aayos ka ay pakapaghinalaan ka. Kasi meron ganun, may mga thinking na ganun. Bagamat pabiro, pero yung iba niyan, totoo sa kanila yan. Sabi ko nga sa inyo, Brad, may kakilala nga ako, magsuot lang ng brief, sasabihin sa'yo, may pupormahan ka, no? Pamihira. Nagsuot lang ng underwear, may pupormahan na. Abay, pamihira, mahirap yung ganyan. Mahirap yan, mahirap. Sa madaling salita, mga kapatid, kailangan ay ayusin natin, maging yung kaisipan nilang ganon. Talagang ipakita na napakaganda, normal sa isang tao ang nag-aayos at huwag pababayaan. Kasi sabi nga dito, anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tayo ay responsible na yan nga ay ating i-dress and to keep. Sabi ng Bible, di po ba? Kaya nga, sa pag-keep niyan ay talagang may hindi one-time basis lang, kundi talagang andoon yung continuous na pag-aalaga. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na pag-aalaga. Hindi yung one time lang. Yeah. Nabilhan mo lang ng isang beses ng lotion. Parang okay na yun. Okay na yun. Akala mo, hindi na mauubos. Yeah. Hindi lang po ganon. Siyempre, continue po ang pag-aalaga. Kasi parang mga bagay yan Kung pababayaan mo, ay masisira agad. At kung may sira at hindi mo aayusin, lalala. So, ganun din naman ang katawan ng bawat isa. So, pagdating sa lalo na't nagkakaedad, abay pa, kailangan talaga. Habang ang tao'y nagkakaedad, mga kapatid, tandaan natin, mas nangangailangan nito lalo ng matinding pag-aalaga. Amen, mga kapatid. Kaya nga, nagiging maingat na rin tayo sa pagkain kasi nga nagkakaedad. Kasama ng bagay-bagay na yan, ay doon yung i-encourage mo, siyempre, na maging sa exercise, ay pasukin nyo. Yan. Bilang, Maganda to sinabi ni Sir Andy Agdon. No? Sabi, though my wife is just new in the Baptist faith, I used to tell her that we should be intentional in our way of life. That includes the way we dress because the name of our God, our pastor, and our church is at stake. You see, actually, it's not at stake na kung saan lang yung parang mapapahiya, but the point is, it's your proof totoo yan. It's the proof of your faith. It's the proof of the difference of your faith. Yeah. Lalo ngayon, si Rudy, mga fashion ngayon, ng mga may asawa, yung fashion ngayon talagang magpapatawag ka ng Kristiyano but they can wear pants. Sabi nila, kasi naman yung pants naman na yan, it's designed for the ladies. But originally, going back to the root, wala naman talagang dinisenyo yung pantalon sa babae. Totoo yan. Yeah? So, anyways, again, go ahead, sir. Bulsa lang ang iniba dyan Yeah. At saka tabas. Pinatulis lang ng konti yan, pinaliit Pero ganun nga mga kapatid, At maging sa pag-encourage na sila ay mag-exercise, dapat din natin gawin yun. Kasama yan sa pag-maintain Yeah. Mga kapatid, sabi nga, hindi lang sa pagsusuot, mga kapatid. Kailangan daman niya rin na talagang mismo yung kanyang strength ay nag-i-improve. Yeah. Kasama yun Kasi the way, kapag maganda ang pakiramdam ng katawan mo, ay may maghahanap ka ng mas maganda rin ang sukat sa'yo. Yeah. Di ba? Totoo naman Totoo yan. Kasi kung pakiramdam mo, feeling sexy ka, talaga maghahanap ka ng medyo ang point kasi dyan is that sa ating kasi mga husbands, kailangan nating maging dyan sabi ko nga ito, minsan na pag-uusapan namin, may mga nakakasama ko minsan naglalakad sa mall, kita ko minsan, kasama nila yung asawa, kasama nila yung partner nila. Hindi ko matawag asawa kasi hindi ko alam kung kasalo hindi. Basta yung kasama nila yung partner nila. Let's just say, kasama nila, assuming, asawa nila. Minsan makikita mo, yung asawa nila, naka-short lang. Multo totoo. Naka-short, minsan, naka-sleeveless, backless, mababang neckline, tapos talagang okay naman, naka-dress nga, pero yung dress naman, ang slit, abot hanggang sa puwetan. May pinakikita kasing tato kadalasan. Isa pa yan. Hindi, totoo yan. Ganyan ang mga nangyayari. At yung tato nasa ang sinasabi ko yan. dito, Sir Rudy, ang nakakalungkot nito, kasama yung asawa nila.
You see, that's the saddest part of how the world is really poisoning the minds of every couple in the marriage. You see, sabi ko nga, tapos, magkakaroon ng violent reaction if there's someone na sabihin natin bastusin yung asawa nila. Sasabihin, nababastusan. You see? So, magkagalit yung asawa, magkukos ng problema, magkakagulo, magkukos ng gulo. You see? So, kumbaga, makikita natin dito na it's really very, the fault is really nasa lalaki. Totoo. You see? Now, sabi ko nga dito, yung pababayaan natin na magsusuot yung asawa mo, sabi ko nga doon, nung mga kasama na, tinan mo to, sabi ko sa kanya, sabi ko, tinan mo, kasama niya yung asawa niya. Pinapahintulutan niyang ganyan yung kasama niya. Minsan, hindi ko alam kung siya yung nagbibenta sa asawa niya o dinagawa niyang market yung asawa niya. You see, we have to be sensitive on this, husbands, kasi kailangan natin, of course, sa atin na, of course, hindi mangyayari, prayerfully, hindi mangyayari sa atin yun. Yeah, lalo na dito sa pamilya natin, CSI family. But the point is, pagkasama niyo yung asawa niyo, is there a way that your wife can be proud na ayos to ng husband ko? Husband ko pumili ng color na to. Husband ko nagpili ng kasuotan na to. You see? Dapat may comfort yan. Yes. Ibig ko sabihin, ganun ba yung kakayang gawin ng asawa nyo? Sabihin ko na hindi naman tayo nag-encourage sa magyabang. But can your wife brag about something or can be proud about something na etong kasuotan ko na to, binili ng asawa ko to para sa akin. Di ba? Sabi ko nga, kumbaga, pag naglakad yung asawa mo, masasabi mo na alagang asawa ko to. Yan ang sinasabi ko. That's right, amen. Yan ang the best yan. Yan yung mga dapat na masasabi ka yan ng mga asawa po natin na asawa ko nagbihis sa akin ito. You see? Asawa ko pumorma sa akin ito. You see? And sabi ko, kasi na-responsibility natin yan di ba? Pangit naman tinan mo naman, pangit naman husbands, naayusin mo yung sarili mo, tapos hindi mo ayusin yung asawa mo. That's right, brother. That's di ba? right. Nakaayos ang gara ng forma mo. Talagang formado ka pero yung asawa mo, pambira, nagmukhang katulong pagtabi sa'yo. Kaya nga dapat isinasaalang-alang na yung talagang hindi mababastos ang iyong asawa. Yes. Good afternoon, Pastor Hill. Kasama na si Pastor Hill sa Facebook Live. Pastor, magandang tanghali po sa inyo. At kaya nga ulitin natin, dapat isinasaalang-alang yan. Kasi bilang tatay o bilang asawang lalaki, ay responsible tayo na talagang hindi lang basta pinasuot mo yan, kundi dapat mo siyang protectionan. Yes. The way na pag lumabas siya ng tahanan, either kasama kanya o hindi, yung igagalang siya, yung decente siya. In fact, that's the point. That's the point. Even husbands, take note of what Sir Rudy said. Maganda yung sinabi ni Sir Rudy. Even yung pagdidress, pag-groom natin sa physical ng ating stature ng ating asawa, that's our protection to them. Yes, sir. Yes, sir. You see, that's our protection to them. Di ba? Totoo yan. Kasi yung dangal nga, that's the word Pinoprotectionan mo yung dangal ng asawa mo because yung dangal na ng asawa mo, tandaan mo mga kapatid, dangal natin yan. That's right, amen, you brother. See, hindi pwede natin sabihin na ikaw lang naman yun ang pahiya, hindi naman ako pwede, mali yun. Mali ka, isipin nyo kapatid. Tandaan mo, sabi ng Biblia, for we are, sabi ng Biblia, this, dito sa verse number 31, for this cause shall a man leave his father and his mother and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. One flesh. So, anong kahihiyan ng asawa mo? Kahihiyan mo yan. Totoo yan. Kaya nga isinasaalang-alang mga kapatid yung kanyang klaseng bagay. Yes. Kaya dapat lang na ang isang tatay ay nakikialam sa ganitong klaseng usapin, sa ganitong klaseng bagay. Hindi tayo pwedeng maging passive, mga kapatid, sa ganitong bagay. Kung concerned tayo sa ating asawa, ipakita natin yan. Kahit sabi nga, dito sa physical cultivation, ipakita mo na talagang ikaw ay concerned, mahal mo ang asawa mo, protectionan mo siya sa mga bagay na ito. Kasi kung masakit ang ulo niyan, magiging magiging suliranin mo rin yan. Totoo naman, kanino ba nihiling ng yan? Kanino hihingi ng tulong yan? Hindi mo gugustuhin humiling sa iba yan. Totoo yan. Ay, bay kapatid, totoo. Kaya nga, alisin natin yung mga kaisipang marumi, kung tawagin. Yung mga tamang hinala, hindi maganda yan. Toxic sa utak yan Ay hindi makakatulong yan para sa isang relasyon. Kaya nga kung nag-aayos ang bawat isa, ay ipagpalagay lagi na ako'y nag-aayos para sa'yo. Yung pinaka-the best. Nag-aayos ako para sa'yo. At kung ikaw naman na babae, ganun din, napapansin mo yung kasuotan ng lalaki, the best. At masasabi mong,
bagay sa'yo yan, Papa. Di ba mga Yeah, ganun? yeah. Bagay sa'yo. Mga ganun. Pag hindi, sabihin nyo rin. Yeah. At yun ang maganda eh. Hindi, kaya nga dapat kasi you're already one. Nagtatanungan kayo sa isa't isa. Oo, totoo. Diba? Hindi pwedeng wala. Hindi may pwedeng wala. Yeah, kaya ayan, nandiyan dyan na nanonood niya yun, din si Ma'am Yang. Alam niya yan, sinasabi ko yan. Talagang, because I've seen it, si Pastor Hill, I've seen it from kay ginagawa niya kay Ma'am Lerma. Oo. You see, kung ano yung ginagawa niya kay Ma'am Lerma pagdating sa pananamit, sa Yeah. And in fact, Sir Rudy, ito may maganda. Kaya ako naalala yan, sila na ginagawa ito ni Pastor Hill kay Ma'am Lerma, and the same thing, I put it into practice. Hindi nyo na kailangan ng okasyon para ayusan yung inyong asawa. Oo. Wait. Kasi yung pinag-usapan namin din last Tuesday Oo. nag-aayos lang yung mga asawang babae pag may okasyon. Oo. Ito na ngayon, sasabihin ko naman sa ating mga asawang lalaki, huwag nyo lang ayusan ang asawa ninyo Tuwing may kapag ka okasyon may lang. okasyon. Oo. Huwag ganon. Yes, wag Huwag ganon. Wag ganon. Even on your everyday. Tsaka, yun nga sinasabi ko Tama. Ang napaka-importante yan, it's because tayo ang nakakaalam niyan Oo. Di ba? Tayo ang nakakaalam niyan na even on their everyday lives, di ba? Tayo nga, sabi ko, mag-aayos ka pag mapasok ka sa trabaho mo. Bago ka pumasok sa trabaho mo, ang trabaho ng asawa mo ay yung tahanan niya, ng ministry niya, yung bahay ninyo. Yan yung opisina niya That's right, Dapat brother. siguraduhin mo, maayos din siya sa opisina niya. That's right. Yan yung Amen. dapat natin kalungin. Kaya nga sinabi kanina yon na hindi lang by occasion, hindi ibig sabihin ko lang sabihin, hindi mo kailangan na antayin pa na minsan makakatulong yon sa ating pagkukultivate at sa ating personal growth as well sa marriage natin na hindi mo na kailangan sabihin na, ikaw mismo maging sensitive tayo, parang palagay ko maganda sa misis ko to. You see? Mabili ko nga. That's right. Di ba? That's right. Brother. I mean, That's kumbaga, right. hindi ko sinasabi na ganyan. Of course, you have to plan it. But again, sabi ko nga, kung hindi mo man yan pumasok sa plano mo, pero alam mo, ikaayos siya ng asawa mo, ba't di mo gawin? Yun. Amen. Di ba? Minsan sabi ko nga po, para sa mga husbands na nandiyan dyan po, no? Ay, sa mga nanonood na husbands mo ngayon, again, let's be sensitive on this matter. Isa ito sa bagay na kalaguan natin. Akala natin kasi, hindi na to bahagi ng pagkalalaki. No, hindi. hindi. Ito ay pinaka-actually malaking kabawasan sa ating Yeah. pagkalalaki Amen. kung hindi tayo planado at hindi natin inaasikaso yung asawa nating babae. Meron din kasi, sir, kaisipan ang mga tao na hindi na sila nagiging aware sa mga kasuotan kasi panlabas lang daw naman yan. Yes. At nakatingin naman daw kasi ang Panginoon sa totoong kalooban. Sa kalooban. Sa ganun mga bagay, mga kapatid. Yan yung mga kaisipan na kaya kung maayos ang kalooban mo, makikita rin yan sa panlabas mo. Yeah. Tandaan natin, kapatid. Oo, meron taong mapagkunwari. Meron taong mapagkunwari. Pero sa mga bagay na ito, usapin ito ng matitino Kaya nga tayo nagaganito. Dahil inaayos natin, hindi lang panlabas. Kundi, yung sa loob din. Yeah. Kaya nga, kung ano ang mga aral na meron tayo rito, ay tiyak ito na para sa ikagaganda ng ating pamilya. Hindi po magastos ang pag-aayos. Yeah. Kapatid, hindi po magastos. Tsaka sabi ko nga, hindi mo panghihinayangan. Yeah, oo. At ako, Hindi luho Hindi naman Ay, luho hindi. yung Totoo pinupunto yan. natin dito. Hindi mo Oo. bibihisan yung asawa mo para sa luho. Oo, totoo. No, hindi. Bibihisan mo siya to represent. That should be the mindset. Yes. We're going to going to cultivate, or we're going to cultivate and be a part of our wife's physical cultivation because it's our representation. That's right, amen. You see, they are our representation. You see, representasyon natin sila Hindi yun sa luho. Hindi mo siya bibihisan para maging maluho siya, para mamuhay siya sa luho. That's right. No, Amen, hindi. brother. Bibihisan mo siya kasi, she's my wife. That's right. So, kaya pag may pumunta sa bahay, makita na isawa ko to, ganito dapat ang bihis niya. Yeah. Hindi yung pag nasa bahay, duster lang. Yun, no? Pinapabayaan yung nakaduster lang yung mga asawang babae. Ito, mga kapatid, sa mga tatay na nandyan, tandaan ninyo na yung ating ginagawa para sa ating mga asawa ay nakikita rin yan ng ating mga anak. Yun. Okay? Ulitin Yan, natin, eksakto yan, eksakto. Totoo yan, kasi tingnan ninyo. Lalo na kung may mga anak kayong mga babae. Di ba? Yes. Makokopya yan nila Makokopya yan nila sa kanilang nanay. Kaya nga, maging maingat tayo ng mabuti sa ganyang bagay. At makitaan talaga na may andoon yung, sabi nga, yung protection ko kanina, yung sinabi kong, pag sinuotan mo yan, protection niya yan. Yeah. At talagang mas magiging proud pa nga siya dyan dahil ikaw ang nag-prepare, ikaw ang may handa, ikaw ang pumili, the best yan.
Kaya pinakamaganda mga kapatid, isaalang-alang mo kung ikaw ay may anak na babae. Yeah. Sigurado isang araw kokopyahin niya yan. At pagka nagkamali tayo dyan, Yan. kailangan bantayan mo eh. Tsaka, Bantayan yan mo. yan, actually, mapunta tayo sa mga anak. Advantage yan pagka may sa anak na babae. Oo. Advantage yan. Ikaw, may anak na babae. Yes, sir. Yes, Ang sir. point dyan is, hindi siya maghahanap ng basta-bastang lalaki lang. Yun, Sisiguraduhin ng anak mo later on na Oo. yung aasawahin niya ay yung masikaso rin na lalaki. Yung oo. responsableng lalaki rin sa kanyang magiging asawa. Katulad ng tatay niya. Yun. May Yun ang sinasabi. may magandang pamantayan. Yes! Kaya parang ayaw nyo mabiktima yung mga anak nyo. oo. Shout out, makinig lahat ng mga Oo, anak dito oo, sa Rooney. oo. Sa lahat ng mga may anak na babae. Yan. Shout out sa inyo. Sa lahat na may mga anak na babae. Okay. Amen. Na pinangungunahan ni Sir Noel Noel Gumabay. Gumabay. Yan. Yan, okay? Sa lahat na may mga anak na babae dyan. Kung gusto nyong maging ligtas, ito amen. intellectually, kung natuturuan nyo ng tamang mindset ang inyong mga inyong anak na babae, kung gusto nyong maligtas sila sa puro formang lalaki, Yan. ipakita nyo sa kanila kung paano nyo inasikaso ang nanay nila. Yan. Amen. Boom! That's Tama, right. ha? Amen. Oh, That's right. Yun. Kaya At sa ngayon- ganun din naman sa atin na may mga anak na lalaki, Amen. Amen. gagawin na rin nila yan Oo. sa kanilang maging asawa later on. Ganun din Kasi yan. bata Kita-kita pa yung nila anak ko, eh. si Daniel at si Aisha. Pero kung isasanayin ko na yung mata nila na inaasikaso, makikita nila kung paano ko pag may sakit, kung paano Yes. kaya nga kahapon, pinapahinga ko siya kasi medyo yung pula ng mata ni Ma'am Yang, medyo sabi ko, palagay ko pagod yan. Totoo. So sabi ko sa kanya, pahinga ka ganito. Naririnig ni Isaac yun kasi nasa classroom siya Tapos pinapakita ko kay Isaac, ano yung mga gagawin. Dahil wala na siyang klase. So tutulungan natin dito si nanay mo ngayon ganito. Nung may pag-uwi ni Daniel, na meron siyang kailangan tapusin sa paces, naabutan kami ng nanay niya, gising, inaalalayan ko na siya doon. Wow. Ang gusto kong mangyari, masana yung dalawang bata na ganun asikasuhin yung nanay nila. Amen. You see, ganun din, para mahubog sila later on. Dong. Kaya para sa inyo na may mga anak din na lalaki, you see, yes, sa ating amen. mga mapalad na may anak na lalaki, Tama, yan. amen, At amen. talagang ang unang bunga ay Oo. lalaki. Dapat, Yan. kung lalaki. Sa Bible yun, biblical Opo, yun. opo, opo. Nandun ang blessing. Oo. Di ba? Kung ibig ko sabihin, makikita nila, ganito inasikaso ng tatay ko yung nanay ko eh. Oo. Ganun din naman yung nangyari sa akin. Oh, yes. Patunay ko yan sa aking sarili para sa mga anak ko. You see? So gusto nyo maging matinong asawang lalaki, maging asawang lalaki, yung inyong mga anak na lalaki, patunayan nyo sa pagpapakita sa kanila kung paano ninyo pinakikialaman ang physical cultivation ng inyong asawa. Yan. Tanda natin Yes. kasi magiging pamantayan Yeah. din yan ng ating mga anak. Hindi, totoo yan. Kasi mahirap kapag mahirap yung ganon, yung ganong bagay. Kasi long term tayo sa Rudy. That's right. Nasa long term tayo na plano. Bakit? Because long term ang Diyos eh. Totoo naman. Hindi naman pang short term lang ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi, long term lang. Kaya napakaganda na sinabi mo na yung kanina sa mga anak na babae. Yes, Ay sir. talagang Yes, sir. safe na safe. Hindi Totoo. pipili ang anak nyo ng K-pop. Totoo. Ay pambihira. Kung nakita nila sa inyo na inaasikaso nyo yung kanilang mga nanay. Yan. Yan ang mga the best. Kaya ipakita talaga natin ng gusto maging sa ating mga anak na ganito tayo kaseryoso bilang isang tatay. Yun, that's the Ipakita point. natin, seryoso tayo Yes. Walang anggulo na pwede natin pabayaan. Walang anggulo na hindi natin mapapansin. Dapat lahat ng anggulo, may oras tayo, napapansin natin ang mga bagay na yan. Kasi kung hindi, ay sa atin din ang bagsak. Yeah, Sa that's atin right. din ang bagsak. That's Kaya right. tandaan natin bilang isang tatay ay naroon ang responsibilidad na hindi lamang pang sarili, kundi para sa lahat, lalo-lalo na sa buong pamilya. Isipin natin lagi ang mga ginagawa natin. Yeah. Pakita natin na tayo ay isang tatay na talagang maaasahan nila. Yeah. At tulad ng sabi ko, imposible na kapag ang anak natin pumili pa ng mas mahina sa pamantayan ay Yun, na yan. yun. Hindi na tama yan. Sabi ko Sa nga, atin ang blame. oo, Sa atin ang nasa blame. kanila ng blame kasi tulad natin, nagpakita ako and pinakita ko sa pamilya ko na kahit ganito lang ako ay may maganda akong plano sa inyo. Ay, yun ang pinakaano dun eh. Kahit wala akong ganong natapos, pero meron akong magandang plano sa inyo, anak. Yeah. Meron akong magandang plano. Kaya, nais ko, kung kayo ay mag-aasawa, ay
kung maaari, mahigitan pa ninyo yung ano eh, yung, Amen. yung ano ko, yung katangian ko kung merong manghihigit. Pangit naman, makakuha ka ng tamad, pangit yun. Yeah, yeah, totoo yun. Di baling gwapo, basta nasa Panginoon, okay na yan. Yeah. Mira, gwapo na, masipag, tapos nasa Panginoon pa. May prinsipyo. May prinsipyo sa salita ng Diyos. Okay na yan, pwede na yan. Yeah, sabi ito, maganda ito yung testimony ni Ma'am Jovelyn. Oh, yeah. Sabi niya, amen, iyon ang na-miss ko ng sobra sa asawa ko. Yan, maganda talaga kung ang asawa ay may takot sa Diyos. Yun, Yan. amen. Kilala natin yan. That's right, amen. Si Sir That's Noel right. Gonzaga, Oo. isa rin yan sa Totoo talagang yan. maalaga sa kanilang pamilya. Body ko yan dyan Yeah, sa Sa motor mini- yan, naalala natin yan. Rasa riders yan. Riders yan, nasa tsaka riders yan. security na. Yes, oo. Sipag, all around yan. Yes, totoo yan. Kaya, anyways, huwag na natin paiyakin si Ma'am Jovelyn. Oh yeah, at least sinasariwa lang natin Ma'am Jovelyn, ang, maraming salamat katangian ulit sa- ng asawa ni Ah, Brother Noel. Great. Yeah. Parang sinolo ni Papi ko yung Graham. Nakalimutan ko yung Graham na yun ha. Okay, Conrad, mukhang sinolo mo yun ha. Anyways, yan. Pero alam mo, totoo yan. Kasi sir, tinan mo ha. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Responsibility ito eh. From the book of Genesis, binasa ko sa inyo. Yes, sir. You see, we had to dress it and to keep it. Amen. A man, ilagay siya doon sa garden to dress it and to keep it. Ngayon, ilagay naman dito sa Ephesians, pinartikular na Yes, sir. sa ating Yes, sir. mga asawa. Na Amen. sinabi ng Biblia, so ought men to love their wives Amen. as their own bodies. Maliwanag yan. He that loveth his wife, loveth himself. As your own body. Ha? Amen. You see? Kaya kung paano yung itsura ng inyong mga asawa, yan ang magsasabi kung gaano ka rin kaayos sa sarili mo. Yun. Kasi Amen. actually, kahit hindi ka natingnan eh. Kaya nga, every time, wala yung pag tinignan yung asawa natin, ang tanong, kagad salamin na. Oo. Maganda ito Totoo pala eh. makuha natin dito sa Rudy. Salamin na yung asawa natin. Pag tinignan yung asawa natin, yan ang Yan. Pag tinignan na asawa natin, masasabi kaya ng tao na, alam mo, itong babae na to, yung asawa niya, matino. Oo. Yeah. Yung asawa niya, maayos. That's right. Yung asawa niya, disente. Oo. Yan. Diyan natin malalaman yan. Amen. You see, yan ang magandang ilagay natin sa isipan natin. Yan Yan. ang maganda. Maganda yung sabi ni Ma'am Leslie. Amen, sir. Sabi nga ng mga anak namin, sir, magiging mataas daw ang standard nila sa pagpili dahil sa pinakita naming standard ni Brother Lamsel. Eksakto! Yan, ang bambira. Yan ang sinasabi ko. Yan yung sinasabi na Yan, sinasabi mo. yan. Eksakto yan. Eksakto yung sinasabi natin. Kuha. Kasi it will keep them safe talaga. Yes, sir. Yes, sir. Akalain nyo, yung pag-dress and pag-keep natin at pag-aayos natin sa ating mga asawa, it can be the protection of our children. Amen. Pambihira. Akalain mo, hindi natin nakikita yan, pero ganyan ang Diyos magplano. Kaya pagka in-instruct ng Diyos, ang kailangan na lang natin gawin, sumunod. At punta tayo sa negative na bagay. Yeah, naman. go ahead. Kapag pinabayaan naman natin. Yan. Ito naman. Yan Ah, na. ito. Kapabayaan na. Kapag pinabayaan naman natin ang ating asawang mga babae, eto mga kapatid, uulitin ko, tinitingnan din yan at nakikita rin yan ng ating mga anak. Okay? Okay, tingnan ninyo mga kapatid. Kung halimbawa pinabayaan ng isang lalaki ang kanyang asawang babae, ay sigurado ko hindi rin po magiging concern ang isang anak para sa kanyang nanay. Okay? Ulitin ko mga kapatid, tingnan ninyo. Supposed to be ang isang lalaki, dapat ang isang asawang lalaki ang siyang nag-iingat sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawa. Pero kapag ang lalaki ang naging ugat ng kapabayaan at masasabi kong mismo hindi nagpapakita ng magandang halimbawa, huwag kayong magtaka kung ang inyong mga anak ay kaya nilang sagutin at baliwalain ang kanilang nanay. Yeah. Okay? Maliwanag po yan. Sa mahinahong pananalita, mga kapatid, hindi mo maiiwan ang iyong asawang babae sa iyong bahay dahil mismo ang iyong mga anak ay hindi irerespeto ang iyong asawa. Yo. Pababayaan din nila. Kaya nga napakahalaga ng ipinakikita natin pag-aalaga sa kanila. Yan talagang, alam mo Sir Rudy, na naalala ko yung sinabi mo, talagang ginawa ko yung sarili ko sensitive dyan eh. Yeah. Yung bantayan ko kung paano makipag-usap yung mga bata sa nanay nila. That's right. Alam nyo kasi nakita ko ngayon sa panahon, mali yung, alam nyo, para sa atin lahat, mga magulang, nanonood, lalo sa mga tatay. Lalo na sa mga tatay. Alam nyo panahon ngayon Sir Rudy, may kasabihan tayo na, kasi you have to be dapat mag-strive ka rin na maging best friend ka ng anak mo. Di ba ganun?
May ganoon siya, Rudy. Oo, pambihira. You see, huwag ka lang basta maging tatay sa anak mo, maging best friend ka. Makinig po kayo, ganito po yan. Okay? Now, kung ikaw man ay hindi tinuring na kaibigan ng anak mo, you see, na ikaw ay tatay, may problema ka. It's either nagiging tatay ka na wala ka sa salita ng Diyos. Because kung susunod ka sa salita ng Diyos, hindi kailangan maghanap ng anak mo ng best friend. Tama. Kinorek ko siya, meron dyan one time, si Isaac. Tinuruan ko yan eh. May sinusulat siya doon sa pages nila. Write something to your best friend. You see? Sinulat niya yung isang pangalan doon ng pinsan niya. You see? Sabi ko doon sa kanya, bakit yan? Explain to me. Bakit yan? Hindi mo nakasama yan. Nakalaro mo lang yan. You see? Sabi ko sa kanya, dapat, pagka maglalagay ka ng best dyan, in fact, ina-address ko na nga sa kanya, in fact, the best friend should be Jesus. Sabi ko na sa kanya. And kung sino man sasabihin natin na tao na gagawin mong ituturing mo na best friend, yung kilala mo. Tinuturo ko talaga sa kanya yun. Kasi nakita ko yung sulat niya sa pages niya eh. Sabi ko, nag-aaway kayo ng kuya mo. Pero nakikita mo paano ka protektahan ng kuya mo. Pinaliwanag ko sa kanya ang ginagawa sa kuya. Right. And then doon na natutunan niya yun, pinalitan niya. Yun ang sinasabi ko sa kanya. You see, na kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na, alam nyo, napaka-importante na makita dito. Tandaan nyo ito, makita nyo po. Kasi, maganda yung sinasabi na yun ni Sir Rudy, na kapag ka hindi ka, wag niyong paghiwalayin yung bagay na yan. Yes, sir. Yes, sir. Hindi pwedeng maghiwalayan. Dapat pagtatay ka ng anak mo, kaibigan ka. That's right. Amen. You see? That's right. At kapag ka kaibigan ka ng tatay, pagdating sa pamilya ninyo, dapat ikaw ang mas pipiliin niya. O, kaya nga ngayon nangyayari. Mas pinipili ng mga young people, kaibiganin ang hindi nila karelasyon. I'm talking about not the relationship na untimely relationship. I mean your relationship with their parents. Dapat ang pangunahing kaibigan nila ay yung mga anak nila. Amen. Ay mga magulang nila. That's you right. See, Amen. the same thing din. Kaya kung sinasabi yan, it's because, ano yan eh, sanga na lang kasi yan. Sanga na lang yan din, mga fathers, kung paano natin sila tinitreat in the light of God's Word. Amen. That's right. You see, Amen. napaka-importante yan. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, eto naman, huwag tayong maging crucial sa bagay na ito na hindi natin sinasabi dito na all the way talagang tinuturo naman ang Biblia yan. Sa Book of Deuteronomy kung paano ituturo yung Biblia. Tinuturo sa atin yung mga leaders of the family yan. Pero hindi sinasabi sa Biblia. Walang sinabi sa Biblia na masamang makipagbiruan ka sa anak mo. You see? Minsan kasi magiging crucial tayo, kaya ganun, kasi all the way na lang, akala kami nila Pastor Real. Kaya sabi ko nga wala kang masasabi, ako personally, yes, sir. Hindi mo ako mapapaturo ng tao ng best friend. Hindi ko kailangan, hindi ko kailangan maghanap ng ganun kung nasa pamilya ko na yun. Yeah, amen, amen. You see? Kaya ako yung sinasabi yan sa inyo, it's because responsibility natin yun. Eh sabi ko nga itong physical cultivation, Sir Rudy, yes, ang lakas nito makakabig. Yes, sir. Amen. Malaki epekto nito. Kasi ito mga kabig. Sabi ko nga sa inyo, pero maganda dito, Sir Rudy, binanggit mo yung negative. Yes, kasi sir. minsan, pagka hindi mo niliwanag yung ganyang bagay, kung bakit mo pinakikialaman sila, even on the physical aspect, ay talagang magiging negative. Opo. You see? Kaya ko nga sabi niya, binanggit ko yan eh. Sabi ko, ginagawa ko yung sarili kong sensitive dyan. It's because of the reason, talagang responsibility eh. Kaya nga tama yung sinabi mo kaninang protection. Kasi sa Genesis, dress and keep. Amen. Keep is to protect. You see? Amen. Keep is in a wide sense of its definition, it's to protect and to preserve. That's right. Amen. That's the word keep. It's the word dress there in the wide sense of in the variation of its definition on that passage. The word dress there is to what? Yun ay sinasabi natin. To it's the kumbaga ito yung kapamaraanan. It's the English word basta ito yung kapamaraanan para ayusin. Amen. You see, kapamaraanan ng pag-aayos. That's the point. Yeah. Kaya nga you have to dress it. Parang pag sinabi yung you have to dress your wife, bihisan mo, ayusan mo. You see, kaya sabi ko kanina sa iyo, ako bagamat hindi naman ako nagkukulay kasi nalilibre siya eh. Speaking of kulay pala, may sinabi dito si Ma'am Genesis, Dong, totoo ba yun? Ipapa-hermit salon mo ko. May singilan agad. Si Ma'am Genesis. Ganun ba? Pero yung sinasabi ko si Rudy, bagamat hindi ko nagagawa yan, but again, in a way na ginagawa ko, ang pinapractice ko naman sa kanya is yung physical, stature.
You see, Amen. tinuturuan ko siya sa workouts and the physical exercises na Yes. ginagawa niya. I correct it. Minomotivate ko siya sa ganyan. In Amen. fact, may manomotivate na rin siyang ibang mga wives. You see, Amen. na kaya ko sinasabi yan, tayo dapat ang mangunguna sa ganon. Kasi tingnan nyo, Sir Rudy, alam mo nakakalungkot, Sir Rudy. Panahon ngayon, mas bata-bata pa sa atin, wala nang pakialam sa sariling katawan. Yan. Lamon na lang ng lamon ng lamon. Anong nasa isip ng lalaki? May asawa naman na ako eh. Hindi ka nag-aayos sa sarili mo para pumorma sa iba. Ayan. Sana nanonood ka, Brad. Totoo. Hindi, pero totoo yan kasi, akalain mo, eto na lang. Yung asawa mo kaya, pag tinanong, asawa mo ba yun? Oo. Mahirap nung kung nakausap yung asawa mo. Alam mo, nagpabaya tayo sa katawan natin. Boom! Talagang lamon tayo sa dilamon yeah. Masarap kumain Pati lahat. Nagtabaan na tayo ng hindi sa ayos. Alam mo kayo nakausap yung asawa natin. Tapos hindi niya alam na asawa natin yung kausap. Alam mo, grabe yung tao yun, napakasiba ng pagkain, parang walang disiplina, no? Nakakahiya naman to. Hindi niya alam, kausap niya yung asawa. Hindi pwede pandayo. Yun, na-picture niyo ba yun? Na-picture niyo yun? Alimbawang gano'n na mangyari sa asawa niyo, anong kahihiyan meron sa asawa ninyo? Yan. You see? Yan, anong kahihiyan ang ibibigay ninyo sa asawa ninyo pag hindi niyo inayos yung sarili ninyo? Ganyan niyo ba sabihin niyo, sinasabi sa verse 28? At ganyan niyo ba mahalin yung sarili ninyo? You see? Pambira. Walang control yan. Hindi, ang punto kasi natin dito, ano na lang yung magiging mukha ng asawa natin? Ay, totoo. Kahihiyan. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. may nagsasalita dito. Ay, teka lang. Si Ma'am Ses ba to? Sabi, opo sir, magpapapayat na po. Hindi naman yun. Ito sabi ni Brother Jai, naku Sir Rudy, alas 3. Alas 3. Dinadali ka ni Jai Naku, Jai. pambira. Buddy, magkita tayo ha. Bakal na ako eh. Pira. Yeah, pero 'di ba Sir Rudy, 'di ba? Alimbawa na lang, ano namang may mapakita no? Binabanggit mo na kanina yun moralidad, dignidad ng asawa natin. Yes, sir. You see, iisa na tayo mga kapatid. We are one. Maliwanag ng Biblia, sinasabi ng Biblia, Amen. we are one. Totoo yan. Di ba? Yes. Pagka tinignan kayo ng asawa mo, baka hindi we are one, you are 10. Hindi we are one. You are 10 kasi one yung asawa mong babae, ikaw yung 0. Di ba? Ito, mga kapatid, no? Ito, mga kapatid, di ko sinasabi ito para mangutya. But this is, we're giving this idea to you or this point to you para mabulat yung kaisipan natin. Di ba? Para mamulat yung responsibilidad natin yung asawa natin. Kung mahal natin yung sarili natin, ganun din natin mahalin yung asawa natin. Amen. Tandaan nyo, physical body ang tinutukoy dito. That's right. Sa verse 28 na ito. Amen. So, ought men to love their own wives as their own body. Wow. You see? Amen. Para mas maging aware pa tayo, isipin ninyo na doon kayo sumalamin magandang salamin pala asawa Oo, totoo. yan talaga magandang salamin. Tandaan natin. Yan yung kasi hindi magsasalita yung salamin na yun representasyon Pag yung natin salamin yan, na glass na may bibili natin sa mga mall, yan, katulad din ng salamin. Pag sinabi mo, magsalita ka dito na, gwapo ako, yun din sasabihin yan. Kahit na may kulangot tayo. Pambira, totoo yan. Di ba? Pero, kahit ganito lang ang mukha ko, pag nakita mo asawa ko, ba? yeah. Kasi yung asawa mo magsasabi sa'yo. Yung asawa mo, alam na, my wife knows it. Talagang lahat sa lahat ng aspeto. Yes. Parehas, ako nagtatanong ko sa kanya. Nagtatanong nga ako sa kanya kung may amoy na ako Oh, yeah. Narinig ko nga yun eh. Di ba nabanggit mo yung wife nabanggit mo nga you yan see, ibig sabihin, yun yung magsasabi ng totoo sa iyo Yun yung totoong salamin na magsasabi sa iyo. Parang minsan parang hindi bagay ganito. Pag nag-necktie ako, napili na ako, kakausapin ko rin siya. Yan. Ganon din. At ganon din naman ako sa kanya. You see? So, yun ang sinasabi ko. Physical cultivation. Kasi, pag tumingin ka sa asawa mo, masasabi mo kaya na, asawa ko to. Masasabi mo kaya na, mahirap na pag nagsalamin yung asawa mo sa'yo, hindi mo na makita. Ang mahirap nito, maging asawa mo, di ka nakilala. Yun! Mahirap yan. Mahirap yung ganon. Yeah. Kaya, mahalaga natin na mabuti, mga kapatid. Yeah. Huwag natin baliwalain ang ganitong klaseng usapin. Kasi, malaking factor to. Makakatulong to para sa ating pamilya. Makakatulong to. Win-win ang lahat dito. Kakabig ka, kakabig din ang iyong mga anak sa ganitong klaseng usapin. Kaya, lagi natin tandaan na ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan.
Kaya wag natin pababayaan maging ang sarili natin at ang ating pamilya, ang ating asawa. Wag natin pabayaan. Kailangan yon, mga kapatid. Tandaan natin, sabi nga, kung ang patotoo ng Panginoon ay kailangan nakikita. Kapatid, nakikita ang patotoo ng Panginoon. Yeah. Hindi lang sa loob, kundi maging sa labas. Kasi kung ano yung nasa loob, lilitaw at lilitaw lagi yan sa labas. Yes. Kaya sa inyong lahat na mga nandyan, ay take note tayo sa mga ganitong usapin. Ulitin That's ko po, hindi po magastos ang pag-aayos. Marami pong paraan para mas maging maayos pa nang hindi ka magagastosan. Yeah. Yan ang totoo niyan, mga kapatid. Kasi yung iba, baka natatakot. Hindi po. Maniwala po kayo. Hindi po Siya matatakot. tinuro ni Pastor dito yan. Oo. Nandito si Pastor sa Baptist Church. Totoo Tinuro niya. yan. Yung mga simple ways of Yeah. eto nga sabi May ko. mga simple ways of remedy. Oh yeah. Hindi, totoo yan. Kasi alam nyo, minsan akala natin talaga kailangan gumastos ka ng malaki, ganito, ganyan. Hindi. Marami tayong, lalo na ngayon sa panahon niya, marami kang madadaanan na mumurahin lang. Totoo. It's not the price, it's how you use it and how you use it for cultivation. Tama, nasa nagdadala lang yan. Yun. Kung tawagin. Sabi nga dito ni maganda yung sinabi dito ni Sir Chito, lagi nasa figure. Ito talaga sinasigurado ko sa'yo, pag nagsalamin si Sir Chito at sa asawa niya, talagang salamin na salamin. Yeah, sigurado Believe ako yan. kay Sir Chito Halos kamukhang-kamukha niya talaga si Ma'am Gwendolyn Si Sister Gwendolyn. Nagmi-maintain yan sila ng No. kanilang figure yan. Maintainado yan. Nag-maintaining yan talaga sila Sir Chito yan. Ito, nagkakayayaan na ng workout sila Ma'am Ses Sabi nga dito ito maganda yung sinabi ni Ma'am Jovelyn. That's true. Sinabihan ako ng asawa ko palagi noon na magbawas ng timbang. Yan. Sabi nga ni sabi ni Ma'am Genesis, kaya wag ka muna magluto ng masasarap, Sir Ryan. Alam mo, Ma'am Genesis, wag mong awatin si Sir Ryan sa pagluluto ng masarap. Disiplinahin mo lang yung pagkain mo sa masarap niyang niluluto. Tama. Kung di mo kakainin yan, papadala ko sa amin yan dito. Yan. Kahit pa nagluluto si Sir Ryan ng pares, pwede mong sunugin sa exercise yun. Kaya yan. Maganda yung Yan. pinagpapawisan. Kaya, Brother Jay, bakal na ako. Huwag kang mawawala. Sabi ni Jay, Brother Jay, magpapabayat ako, sir, pag nakabili na kami ng treadmill talaga. May pa-treadmill. Magdadagdag ka lang ng sampayan sa inyo. Pambira. Punta ka dito ngayon, papapayatin na kita. Alright. Anyways, again, dito na muna tayo magwawakas, Sir Rudy. Yes, sir. Ayun, Yes, sir. nakatulong ito. Maganda yung mga discussion natin. Maganda yung mga discussion natin dito. Kasi akala, ito, sabi mo nga sa'yo, sinimulan natin itong topic na ito spiritually. Ngayon, nasa physical aspect tayo. That's right, na brother. pinakikita natin dito that even in the Bible, we are being taught, leaders of the family, husbands, Amen. fathers, we are being taught that even on the physical aspect of in the physical life of our family, we have still the responsibility to cultivate them as we cultivate ourselves. Amen. Yun ang pinakamaganda sa Napakaganda lahat. niyan. Kaya, Sir Rudy, last encouragement natin bago tayo magbukas. Amen, sir. Sa lahat ng mga nanonood dyan sa labas at sabi nga, sa mga nakatutok na mga tatay at sa buong pamilya na nanonood sa atin, napakahalaga, napakaingatan natin ang ating kalusugan. Yeah. Napakahalaga na maging mindful tayo, lalong-lalo na sa mag-asawa, na andoon ang concern natin sa bawat bagay. Okay? Kasi magiging suliranin natin yan kapag pinabayaan natin. Yeah. Okay? Diyan tayo mapupulaan. Kaya please, mga Totoo yan. tatay, maging aware tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating pamilya, sa Yes. ating asawa. Yeah. Thank you so much sa inyong lahat at shout out sa iyo, Brother Raymond Daddies. Keep on watching lagi sa lahat ng programa natin. God And bless you all. attend the service. Siyempre, Brother Raymond, ay dumalo ka sa service at one time punta ka sa bahay. Ayan. And Isa tayo. ito, sabi ni Ma'am Genesis, huwag na daw ako magko-comment. Si Ryan, bayaan mo siya mag-comment si Ryan. Basta si Ryan, naman sabi ko lang, kung ayaw niya ng niluluto mong masarap, dalhin mo sa amin dito. Yeah. Talagang... Yayain mo to sa bakal mamaya si Ryan. Oo. Sa Sunday, dito may fellowship sa Last Sunday. Umalis na to ngayon? Last Sunday. Andito to Nandito pa yan. Okay, Nandito okay. pa yan. Last Sunday of
the month of April. Yan. Last Sunday na tayo, no? Ang bilis pa, no? April, May na. Ang bira. Yan. Anyways, again, Saglit thank you po lang. sa lahat ng mga sumubaybay po sa amin, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Thank you for being with us, and we hope that we're praying that we've been a blessing to all of you. Yan. And once again, brethren, ay maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. And on top of all this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday, everyone. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seems like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in the ways he wouldn't choose. Be still and know he's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in the ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected.